Sa video, makikita si Jeffrey Elad, leader ng grupo ng mga mangingisda sa San Salvador, Masinloc, Zambales. Marami na siyang karanasan sa West Philippine Sea. Anya, nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay malaya silang nakakapangisda sa Baho de Masinloc o mas kilala sa tawag na Scarborough Shoal. Dahil sa kakayahan po na lagi po akong nangingisda dyan, ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa ilalim ngayon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., sinabi niyang nakaranas na naman sila ng panghaharas mula sa China. Pero sa ngayon lang po ulit na nangharas ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Alright, welcome back to my channel mga guys. At eto, meron na naman tayong babanatan na naman natin itong mga politikong mga pasaway. Eto, mga congressman mga guys, pumunta doon sa Zambales para mag-consultation dahil patungkol doon sa issue na ginagawa nilang hearing na gentleman's agreement. Kasi gusto nilang ipapanagutin talaga ito si Duterte doon sa gentleman's agreement, ano? Kaya sila nag-consultation ngayon doon. At ito ang napala nila. Napahiya-pahiya sila sa harap nila. Narinig nila mismo yung mga mangingisda doon kung ano talaga ang realidad, no? Ito, makikita natin ang realidad dito mga guys. Baliktad palagi yung mga pahayag ng administrasyon, no? Baliktad. Una, dito sa Scarborough Shoal, yung sa West Philippine Sea issue, na idinidiin na talaga nila na si Duterte ang may sala dito dahil sa gentleman's agreement. Kaya nagkaganito. Eto ngayon ang mangingisda mismo ang nagsasabi kung ano talaga ang realidad doon, di ba? So, nasupalpal dito mga guys, yung mga congressman. Dito sa harap nila, narinig talaga nila na mismo ang mangingisda sinasabi na mas mabuti pa yung panahon ni Duterte. Kasi malaya sila nakakapangisda. At yun naman talaga ang gusto na lang ni Duterte, di ba? Yun nga ang sadya niya sa China eh. Nag-usap nga sila ni Xi Jinping na pabayaan ang mga tao niya na mangisda at pabayaan din ng mga Pilipino yung mga Chinese na mangisda doon for the meantime. Kaya medyo naging positive ang impact doon sa mga mangisda mismo, no? Doon sa Scarborough. Dahil sila mismo ang nagpahayag na dati pa daw, nung panahon ni Duterte, malayang-malaya daw sila. Ngayon, ibang-iba sa realidad, no? Ang realidad ngayon na sa mga sinasabi ni BBM dyan sa Scarborough, keso ganyan, baka hahantong pa tayo sa gera kasi ayaw niyang buli-buli, ganyan-ganyan. Pero, yung mga tao mismo nagsasabi, hindi nga nila nakikita nagpapatrolya yung Philippine Coast Guard dyan sa Scarborough. Buti pa nung araw, makapangisda pa sila. Hindi pa sila binubuli. Ngayon, mas binubuli na sila. Yan, dito natin makikita mga guys, no? Etong administrasyon natin, palaging baliktad yung binibigay na pahayag, no? Example diyan, yung sa Tacloban. Yung sa Tacloban na pahayag ni Pangulong Marcos, na kasi wala daw nothing has been done, hindi siya nahiya doon sa mga sinasabi niya. Na siya mismo noong ilang taon pa si Duterte pa ang administrasyon noon, papuri-puri pa siya. Ang dami pa niya congratulations, ang realidad naman kasi si Duterte, almost 200,000 houses na ang nagawa doon. Tapos sasabihin mo ngayon na nothing has been done, di ba? Kaya nagtataka tayo dito mga guys sa Pangulo natin. Ano ba talaga itong pag-iisip niya? Sanay ba talaga ito siya sa binabaliktad niya yung mga sinasabi niya? O hindi niya alam? O talagang may something sa pag-iisip niya? Kaya tunghayan natin itong balita mga guys kasi hindi na masyado binabalita ng ibang istasyon yung mga balitang ganito. Basta patungkol sa Duterte, yung mga maisog na rally, wala, hindi mo maririnig dyan sa ibang istasyon. Ito lang talaga SMNI. Bakit kaya? Takot din ba kaya itong mga media na to sa administrasyon ni Marcos? Kaya kami lumalabas ngayon, mas dumadami ang vlogger ngayon na nagpapahayag ng mga balitang ganito. Para hindi naman maligaw yung mga tao sa mga palaging sinasabi ng administrasyon, no? Na palagi sila yung tama, hindi pwede yan, no? Kaya tayo nagsasalita ngayon dito kasi ayaw natin na lumobo yung pag-aabusar ng gobyernong ito, no? Lalo na may panggigipit sa mga maisog rally. Oo. Yan. Lalo na yung mga tambulos-dos dyan sa Kongreso. Eto ngayon, pahiya-pahiya kayo dito sa mga ginawa niyong consultation.
Di ba? Klarong-klaro, gustong target at target niyo si Duterte kaysa sa gentleman's agreement, ganyan-ganyan. O, ano ngayon? Di, nasupalpal kayo. Mga tao mismo ang nagsabi na talagang mas mabuti pa yung panahon ni Duterte. O, paano na ngayon investigation niyo ngayon? Diyan sa gentleman's agreement na yan, ha? Kaya ito na, tunghayan natin itong mga guys, and sa mga bago dyan, don't forget to subscribe. Sa West Philippine Sea ay naglabas ng saloobin ang isang grupo ng mga mangingisda sa lalawigan ng Zambales. Kamusta na ba sila? At ano na nga ba ang sitwasyon sa karagatan ngayon kung ikukumpara noong Duterte administration? China, itong pagharang sa pangingisda ninyo? Ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Tampok ngayon sa social media ang pahayag ng isang mangingisda kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Kasunod ito sa isinagawang public consultation and inquiry ng mga kongresista kasama ng grupo ng mga mangingisda hinggil sa umunay gentleman's agreement sa pagitan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa Masinloc, Zambales, kamakailan. Sa video, makikita si Jeffrey Elad, leader ng grupo ng mga mangingisda sa San Salvador, Masinloc, Zambales. Marami na siyang karanasan sa West Philippine Sea. Anya, nung panahon ni dating Pangulong Duterte ay malaya silang nakakapangisda sa Baho de Masinloc o mas kilala sa tawag na Scarborough Shoal. Dahil sa kakayahan po na lagi po ako nangingisda dyan, ako po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa ilalim ngayon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., sinabi niyang nakaranas na naman sila ng panghaharas mula sa China. Pero sa ngayon lang po ulit na nangharas ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Dagdag pa nito, malimit lang din anya ang presensya ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa Scarborough Shoal, kaya wala silang ibang mahihinga ng tulong sa panahong hinahabol ang mga ito ng mga bangka ng China. Malimit lang naman po sila nakakarating dyan, sir, kung talagang may hinahatid po silang ayuda. Pero kung sa mga araw naman po na yung sinasabing patrolya, wala naman po kami nakikitang mga Philippine Coast Guard dyan. Naging emosyonal naman ang mangingisdang si Noli de los Santos dahil sa matinding kahirapan na kanilang nararanasan ngayon sa pangingisda, bukod pa sa mataas na presyo ng mga bilihin. Tinadaan ko na po sa inyo dahil ngayon na po kayo bumaba. Ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas, kurinti, tubig. May patutsada naman ito sa mga politiko. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Anya, hindi sapat ang ayuda na kanilang natatanggap mula sa pamahalaan. Kaya ang hiling nila, Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. tinitiyak naman ng mga kongresista na tutulungan ang mga mangingisda na magtutuloy-tuloy ang kanilang pangingisda sa Baho de Masinloc at iba pang lugar sa kabila ng banta ng panghaharas ng China. Samantala, nangangamba ngayon ang mga mangingisda sa Zambales sa kanilang seguridad kasunod ng bagong direktiba ng China na simula sa buwan ng Hunyo ay huhulihin ng kanilang Coast Guard ang mga trespasser sa South China Sea nang walang paglilitis. Gusto lang po namin iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong seguridad ang dapat naming maano dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Scarborough na gaya ng sinabi, ngayong June 15 manguhuli sila. Paano naman po kaming talagang laging dyan po nangingisda sa Baho de Masinloc? Una nang ipinangako ni Pangulong Marcos na gagawin niya ang lahat ng mga hakbang para tiyakin ang proteksyon para sa mga Pilipino kasunod ng direktiba ng China. O, ayan, di ba? O, ano ngayon mga congressman? Ano ngayon ang plano ninyo? Ano kaya ang makakaya niyong ibigay na tulong dyan? Ha? Kahit na nga ang Pangulo, meron naman siya pangako. Ano naman kaya ang pangako ng maaasahan ng mga tao dito ngayon, di ba? Yan ang hirap dyan. Kasi kung palagi tayong nagbi-build ng mga kung ano-anong mga kampo ng Amerikano, no? Parang nagpapakita tayong lalaban tayo. Wala naman talaga tayong laban dyan sa China. Tayo mga Pilipino, ayaw natin ng gera. No? Etong mga politiko na to, klarong-klaro lang na naman na parang personal interest lang nila eh. Popularity lang ang habol nila dito. Kaya kung ano-ano mga sinasabi nila, kunyari, ganyan. Lalaban tayo sa China, hindi tayo magpapaapi. Lalo na ngayon, June 15, na magsimula ng mag-aresto ng mga Pilipino. Aarestuhin na raw ng China.
paglalabag doon sa Scarborough or sa anywhere in West Philippine Sea, ano kaya magagawa ng mga congressman na ito pag nangyari yan, di ba? Kaya tigilan nyo yan. Lagi niyo talagang hinahabol si Duterte. Gusto niyo talagang mapahiya si Duterte. Hindi niyo alam na seryoso na yung nangyayari ngayon sa China. Baka magkagera pa tayo dyan eh. Alam mo na, kawawa tayo. Alam mo, yung Amerika, tama yung sinasabi ni Digong na willing ba talaga yung mga yan magpakamatay sa Pilipino? Ha? Yan ang tanong dyan. Kasi, sa pagkakaalam ko, yung mga gera-gera, saka pa yan magre-respond yung mga yan. Pag mayroon ng bomba, mga 4 na bomba, 3 bomba, sumabog na, magmi-meeting pa yan, hindi yan dire-diretso talagang magre-react. Kaya tayo ang kawawa, Pag spark ng girang yan, 1 bomba, 3 bomba lang lagapak dito sa ating Pilipinas. Wala na. Tapos, saka pa sila magmi-meeting yan. Alam natin yan yung mga galaw ng mga Amerikano. Talagang puro lang yan din sila pangontra sa China. Kaya mahirap yung ganito tayo palagi. Dapat inisyatibo. Yung gusto lang naman ng mangingisda dyan, malayang pangingisda. Wala naman kasi tayong laban eh. For the meantime, kaya tayo, mga ordinaryong Pilipino, sanayin natin na magsalita tayo sa mga ganitong issue kasi kung pabayaan natin to, we just allow the corruption and the abuse of power to grow. Kaya tayo, lagi tayong vigilant sa mga ganito kasi baka magkagera pa eh. Sino masisihin natin dyan? Itong mga politiko kundi pang personal interest lang ang mga habol nila, Alright. Thank you for watching mga guys and don't forget to like. Like naman kayo dyan. Alright. Thank you for watching.